Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Speaker Martin Romualdez at saka si VP Sara, yung resulta ng Pulse Asia Survey, yung mga ratings na natanggap nila. Merong post si Dare to Ask, nagtatanong sabi niya, bakit maraming Pilipino na hindi nyo kayang mahalin si Speaker? Basahin ko yung complete post Sabi niya, what's wrong with the Filipino people? Giving Martin Romualdez 14% trust and approval rating. So napakababa po. So out of 10 Filipinos, halos isa lang ang may tiwala, isa lang ang nag-a-approve sa performance ni Speaker Martin Romualdez. Yan ang ibig sabihin nun While 57% distrust and 54% disapproval. So out of 10 Filipinos, marami ang ayaw kay Speaker Martin Romualdez. Sabi, this despite na may 132.4 billion total ayuda in 2025 and 300 billion plus DPWH pet projects insertion. So hindi lang ayuda ang ginagamit niya bigay ng bigay. Ang tao naman tanggap ng tanggap. Bakit yung mga tao natanggap ng ayuda, pag isorbe sila, ayaw pa rin kay Martin Romualdez? Ang daming projects ng mga kongresista binubuhos sa mga distrito. Yun na yung mga, to be exact, 288 billion yung insertion doon sa 2025 national budget, na ang balita is halos ilan yun? 80% na ang na-disburse. So ang tanong, bakit bakit hindi ninyo kayang mahalin si Speaker? Ano pa ba ang kulang na gagawin niya? So ano ang sasagot nyo mga kaibigan na nanonood sa akin? I believe marami na sa inyo nakatanggap ng ayuda. May mga kamag-anak ako ngayon na nagbisita sa akin. Tinanong ko sila, nakatanggap na ba kayo ng ayuda? Sabi, magkano? 2,000 pesos. Sabi ko, ay, delikado yan. Ang alam kong ayuda, aabot yan ng 5,000. So sabi ko, mas marami ang naiwan sa nagbigay na mga kongresista. So, yung mga kamag-anak ko na tumanggap ng ayuda, tinanong ko sila, ano kayo? Maka Marcos, maka Duterte? Nako, lahat sila. Duterte kami. Ito, mga Ilocano pa ito Galing sa Luzon, yung mga bisita ko. Sabi ko, di ba ang Luzon, mas marami ang maka Marcos? Aywan ko lang. Marami kaming tahimik. Hindi kami nagsasalita. Kaya lang, maka Duterte kami. So, tumatanggap sila ng ayuda. Wais na sila ngayon. Kaya lang, ang puso nila, ang sinusuportahan, Duterte pa rin. So, ano pa ba ang kulang na dapat gawin ng Speaker of the House para mahalin siya ng taong bayan? So, magbasa tayo sa mga comments. Sabi, Ruben Colis, nasa bulsa ng mga congressman ang billions ni Tambaluslos. Augusto Cesar Soto, kulang sa utak, sinseridad at higit sa lahat, di katiwa-tiwala. Yun nga, yung sincerity. Yan ang malaking kaibahan. Kung i-compare ko itong Duterte nga kampo at saka Marcos Romualdez na kampo, sincerity. Pag nagsalita ang mga Duterte, simple lang sila. Walang masyadong dada. Kaya lang,
Kikita mo sa gawa. Ang hospitalization expenses sa Davao. Nako, nakakainggit. Parang gusto ko nang tumira sa Davao eh. Bakit? Pag ma-hospital ka sa Davao City, kahit hindi ka taga Davao, libre ang hospitalization. Marami na akong nabasang post, mga comments na nagsasabi, kahit inabot ng millions ang kanilang hospital bill, ni sintimo, hindi sila nagbayad sa ospital. May pabaon pa silang gamot. Yan ang tatak Duterte. Tanong, kaya ba yan ng Marcos Romualdez administration? Anong ginawa nila sa PhilHealth? Siniro subsidy nila. Paano ngayon ang mga members ng PhilHealth? Yung Supreme Court Justice ano ng pangalan nun? Joseph, kalimutan ko yung apelyido. Itong last na oral argument. Ang experience ng Supreme Court Justice Lopez, umabot ng sobrang milyon ang kanyang binayaran. Kasi it's a major operation, cancer ata. Magkano lang ang tulong ng PhilHealth? 50,000 lang. Nasa 2% lang. So, anong klaseng health services yan? Tapos ipagmamalaki pa ng Marcos Romualdez camp na grabe daw, pinaigting na daw ang serbisyo ng PhilHealth. Wala nang maniniwala sa kanila. Kaya ulitin ko, tatak Duterte, sinseridad. Simple na. Tignan nyo kung magdamit si VP Sara. Naka-t-shirt lang, simple. Parang hindi siya vice presidente ko. Ganon din si Tatay Digong, nakamaong lang nung presidente siya. Ayaw nga niyang magbarong eh. Ganon ba? Sincerity ang kulang. So, yung puso. Ang kabilang kampo, ang galing magsalita. Kaya sa galing nilang magsalita, maraming nabudol. Isa na ako. Nabudol kasi ang galing magpaliwanag nung una. Yung pala hanggang salita lang, kulang sa gawa. So, ulitin natin ang tanong. May problema ata sa sambayan ng Pilipino. Despite sa billions of pesos ayuda, DPW at pet projects, bakit 14% lang ang nagtitiwala, 14% lang ang nag-approve sa performance ni Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi nyo kayang mahalin si Speaker Martin Romualdez? Kayo na po ang makakasagot niya. Salamat mga kaibigan sa inyong panunod sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang ating sweldo sa channel na ito is tinutulong sa Tribong Talandig at namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig Tribe. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagaan og yero. Yeah. Salamat kayo sa kuan. Yero daw, ngunya. Og man ni ang ilang balay sa taga na Mugero. Una ni ang kadako sa buslot sa ilang balay. O karon niya unsa imong maistorya sa gihatag sa imong nga yero? Unsa imong maistorya? Salamat kayo sa nag-video sa Labaw Magkam sa Diyos na nagtagan ta og mga hinabang. O nga makatop na ka. Tagid sa gusto sa ato nga balay. Oo, pila na din niya katuig inyong balay? 14 na. 14 na katuig. So dugay na gyud. Dugay na. Mga dako na gyud ang mga buslot sa inyong balay. Dako na ba? Salamat kayo. Sige. O muna ni sinanay ang natabangan og yero. Oo. Jesus Cristo, si Mama Mary, si Jesus. Oo. Jesus Cristo. Oo. May kata,
tinabangan ako Ginoo. Natabangan na kanay. Pila na day na imong edad? Ambot lang. To anak nining. 92? Ay, kuan digid sina. Tigulang na gid kanay. So nagpasalamat si nanay nga natagaan siya Gero og sa Ginoo daw kang Kristo nga tabangan siya. Ginoo gamahanan ka. Gamhanan ang Ginoo. O nanay, natabangan na ka. Salamat nanay. Oh, salamat. Oo.